Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Naaresto ng umunoy big boss sa mga iligal na pogo sa bansa, padadaluhin sa susunod na pagdinig ng Senado. Pabuya sa mga napapatay sa Duterte drug war na posible umanong ginamitan ng intelligence funds, iimbestigahan ng House Squad Committee. Daan-daang pamilyang nasunugan sa Santa Ana, Maynila. Sa tabing kalsada muna magpapalipas ng magdamag. Sa Baguio City naman, 14 anyos na binatilyo na nahuli sa aktong nagdanakaw ng bisikleta, nalunod matapos tumalon sa creek. At sa Showbiz Tonight, pinakamalalaking pangalan sa OPM nagsama-sama sa bonggang anniversary concert ng Billboard Philippines. Iimbitahan na rin sa pagdinig ng Senado ang sinasabing Pogo Godfather na si Lin Chun-han. Si Lin umano ang nasa likod ng mga illegal na pogo sa bansa. Gaya na lang ng isang ininspeksyon kanina sa Binian, Laguna. Nasa frontline ng balitang yan, Gio Robles. Pinasok kanina ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang opisinang ito sa Binian, Laguna na napag-alamang Pogo Hub pala. Katuwang ang SWAT, PAGCOR at LGU, isa-isang ininspeksyon ng mga silid ng New Wave Infotech Limited Philippines Incorporated na isang internet gaming licensee at sangkot daw sa iba't ibang uri ng scam. Tumambad ang mga nagkalat na gamit. Sinira na nila yung mga hard disk. Pero tila natunugan ang operasyon dahil walang naabutang empleyado. Buntik pang hindi makapasok ang mga otoridad nang harangin daw sila ng mga tauhan ng Southwoods Office Towers ng Mega World dahil wala raw silang ipinakitang search warrant. So ito yung rason bakit ayaw magpapasok kasi wala nang ebidensya, kinuha na. Ebidensya yung nawawala Hard disk ang nawawala, ebidensya yan. Ang Pogo Hub na yan sinasabing pagmamay-ari ni Lin Chun-han alias Liu Dong na sinasabing boss of all bosses ng mga Pogo sa Pilipinas. Naaresto siya noong October 10 sa isang subdivision sa Binian, Laguna. Ayon sa aming pakikipag-usap doon kay Lin Chun-han, yung kanyang Pogo na tinatawag ay yung New Wave technology. Ayon kay Senator Win Gatchalian, iimbitahan nila si Lin Chun-han sa susunod na pagdinig ng Senado tungkol sa illegal na Pogo. Gusto kong tignan yan dahil big boss siya And itong mga big boss interconnected to sa iba't ibang Pogo hubs. Hands up! Kanina, ipinresenta naman ng National Bureau of Investigation ang 17 foreign nationals na naaresto sa Makati. Kabilang dyan ang 15 Chinese, isang Taiwanese at isang Malaysian na sangkot umano sa love scam, gayon din sa investment at crypto scam. Ayon sa NBI, posibleng ang nagpapatakbo nito ay mga dati ding nasa Pogo. Yung malalaking Pogo, nag-group sila into a smaller group. Ayan na nga, nag-o-occupy ng residential units, apartments, para hindi mahalata na Pogo na yun pa rin. Tuloy pa rin sila sa kanilang scamming activities in a smaller group. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act at Cybercrime Prevention Act ang mga naaresto na may kaduda-dudang dokumento. Ngayong araw na dapat ang deadline sa mga dayuhang nagtatrabaho sa Pogo para voluntaryong i-downgrade ang kanilang working visa sa temporary tourist visa. Matapos niyan, may 2 buwan sila para manatili sa bansa, babala ng Bureau of Immigration. Yung mga magpapaiwan po na dahil na nasabi ko kanina matigas ang ulo at hindi sumunod sa mga polisiya ng ating gobyerno, ay sila po ay madideport and mabablacklist. Nasa 12,000 foreign nationals na raw ang nag-downgrade ng visa, karamihan mga Chinese. Sa kabila niyan, nababahala ang PAOK na lalo pang dumami ang mga hinahabol nilang illegal na Pogo. Napakarami hong mga nag-underground. We're having difficulty catching up. Assuming lang po na may matira after December 31. So magtutuloy-tuloy pa rin po ang mandato ng task force.
Sa isang pahayag, iginiit ni Senator Risa Ontiveros na ang ban ay ban. Hindi raw dapat tantanan ng gobyerno ang mga underground pogo. Sa ngayon, nasa 100 iligal na pogo hub pa raw ang iniimbestigahan ng PAOK. Pinaghahanap na rin ang nasa 4 na financier umano ng mga pogo sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Wala na sa Pilipinas ang asawa ni dating presidential spokesman Harry Roque. Ayon sa Bureau of Immigration, September 3 pa nag-abroad si Myla Roque. Nauna siyang umalis bago pa man ilabas ang lookout bulletin order laban sa kanya noong September 16. Nasa Malaysia or Singapore daw si Mrs. Roque. Wala namang impormasyon sa kinaroroonan ni Attorney Harry Roque. Ilang linggo nang hinahanap ang mag-asawang Roque dahil sa arrest order ng House Quad Committee kaugnay po sa umunoy koneksyon nila sa Pogo. Sabi nga namin, mahiya naman kayo. Kasi nagkaka-problema na kayo sa Quadcom dahil hindi nyo makita si Secretary Harry Roque. Medyo nakakalungkot on the part of the PNP. Una nang sinabi ng PNP na hirap silang matunton si Atty. Roque na palagi namang naka-livestream. Sinabi na noon ni dating presidential spokesman na power tripping ang ginagawa sa kanya ng House Quadcom. What we can give right now is our commitment na hindi po natin natatantanan yung paghahanap. Sa mga tent sa kalsada muna, magpapalipas ng magdamag ang 300 pamilyang nasunugan sa Santa Ana, Manila. Napabaya ang kandila ang itinuturong mitsa ng apoy. Nasa frontline ang balitang yan si Mon Gualvez. Nagngangalit na apoy ang sumiklab sa barangay 775 sa Santa Ana, Maynila pasado alas 6 kaninang umaga. Ang ilang residente umakyat sa bubong para buhusan ng tubig ang apoy. Pero hindi ito umubra. Patuloy na nilamon ng malakas na apoy ang mga bahay. Makapal din ang usok habang ang mga bumbero nahirapang pasukin ng mga eskinita. Entrance and exit po natin ay iskinita lang po na nung papasok po ang mga bumbero, yung mga tao po ay palabas. So nagkaroon po ng konting antala po yun. Base sa investigasyon, naputulan ng kuryente ang bahay kung saan nagsimulang sumiklab ang apoy. Gumamit kasi ng kandila ang mga nakatira roon. Halos 4 na oras ang itinagal ng sunog bago ito naapula. Aabot sa 100 bahay ang natupok. Isa sa mga inagapan kagad ng mga bombero na huwag abutin ng apoy itong magkakatabi o magkakadikit na junk shop na nasa gilid lamang ng kalsada. Pawang combustible materials kasi o madaling pagmula ng apoy ang marami sa mga kalakal na nandito. Kabilang sa nasunugan ng pamilya ni Marilu De Leon, pangangalakal ang pinagkakakitaan niya. Kakaunting damit at imahe ni Mama Mary lamang ang kanyang naisalba. Magdadasal na lang kay Lord. Malungkot ako, wala na kaming bahay. Wala pa kami pang patayo ng bahay. Wala namang namatay o nasugatan sa sunog bagamat nasa 300 pamilyang nawalan ng bahay. Kanya-kanyang pwesto muna sila sa kalsada. Ang iba nakisilong sa simbahan. Hindi bababa sa 3 milyong piso ang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sinabayan ng protesta ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sama-samang nag-ingay sa tapat ng isang gasolinahan ng mga miyembro ng grupong Piston. Ang kanilang panawagan, aksyonan ng gobyerno ang malakiang taas presyo. Ngayong araw, halos 3 pisong dagdag sa kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Ito na ang ika-4 na oil price hike simula noong September 16. Git pa ng Piston, hindi sapat ang fuel subsidy ng LTFRB. Isang bigay lang yan, walang saysay, kung patuloy naman na tumataas ang presyo ng petrolyo. Kaya matang sinasabi natin, para hindi lang isang sektor yung makinabang, dapat tanggalin yung mataas na buwis sa produktong petrolyo. Umarangkada na rin ngayong araw ang taas singil sa North Luzon Expressway or NLEX Connector. Ang Class 1 ng mga sasakyan gaya po ng kotse, 119 pesos na ang babayarang toll mula sa dating 86 pesos. 299 pesos naman sa mga Class 2 gaya po ng mga bus. Pumalo naman sa 418 pesos mula sa dating 302 pesos ang toll fee ng Class 3 gaya po ng mga truck. Paliwanag ng Metro Pacific Tollways Corporation, binabawi lamang nila ang hindi nasingil ng buksan ng NLEX Connector noong 2023. Uutay-utayin daw nila ang toll hike para hindi mabigatan ng mga motorista. Showbiz Tonight na tayo. Powerhouse ang Billboard Philippines main stage concert ngayong gabi.
Nag-perform dyan ang mga bigating OPM artists gaya ni Regine Velasquez Alcacid, Sara Geronimo at SB19 member na si Philip. At live mula sa MOA Arena, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, ano nang latest happening dyan? Johnny, 4 na oras na ang lumipas pero game pa rin ang fans na humiyaw at sumabay sa pag-awit ng kanilang mga paboritong artista. Hinihintay natin ngayon na sumalang sa entablado ang most streamed Filipino artist na si Moira. At bukod sa kanya, pasabog kung pasabog ang performances ng mga naglalakihang OPM artist dito sa MOA Arena. Ito ang unang beses na nagdaos ng ganitong kalaki at engrandeng concert ang Billboard Philippines. All-star lineup ang tampok sa first anniversary concert nito. Kabilang sa first batch of performers, si SB19 member Philip na pinerform ang kanta niyang Envy at Folks. Nag-perform na rin ang legendary rock band na Sandwich. Kinugtog nila ang fan favorite na Sugod Mga Kapatid, Sugod. Kinanta naman ng singer-actor na si James Reid ang bago niyang kantang Sandal. At syempre, hindi kompleto ang OPM kung wala ang Asia songbird na si Regine Velasquez Alcacid. Napabirit pa siya ng kanyang version ng kantang Someday. Father and son performance naman ang hatid ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano at ng anak niyang si Gab. At kung pasabog lang din ang pinag-uusapan, hindi nagpahuli ang popstar royalty na si Sara Geronimo. Halos lahat ng audience nakijam sa kanyang dati-dati at tala performance. Hinihintay pa rin nating pumunta rito sa entablado si Moira. May naririnig na tayong mga ilang audience members na sinisigaw ang kanyang pangalan. At maya-maya naman ay sasalang din sa entablado ang bandang Ben and Ben at ang P-pop sensations na SB19 at Beanie. Back to you, Johnny. Maraming salamat, Brian Basa. Patikim pa lang yan sa ating Showbiz Tonight, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, panibagong military exercise ng libo-libong sundalong Pilipino at Amerikano umarangkada na. Kasama rin dyan ang 4 pang bansa. Paggasos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bilyon-bilyong pisong intelligence funds, sisilipin ng House Quad Committee kung ito'y ginamit sa reward sa drug war. At official light stick ng Beanie nilabas na. Meron ding iba pang mga pangmalakasang merch. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Libo-libong sundalong Pilipino, Amerikano at mula sa 4 pang mga bansa ang kalahok sa Kamandag military exercises ngayong taon. Kabilang sa kanilang pinaghahandaan ang posibleng pagsiklab ng gulo sa Taiwan. Nasa frontline ng balitang yan, Brian Castillo. Muling sasabak sa malaking pagsasanay ang libo-libong sundalong Pilipino at Amerikano. Ngayong araw, muling umarangkada ang Kamandag o kaagapay ng mga mandirigma ng dagat military exercise. Layo nitong palakasin ang kakayahan ng dalawang bansa na tumugon sa anumang banta at sitwasyon. The exercise will not only enhance our defensive capabilities but will also improve our ability to respond swiftly and efficiently to humanitarian and natural crisis. Naiiba ang Kamandag exercise ngayong taon dahil kasama rin ng iba pang kaalyadong bansa ng Pilipinas, gaya ng Australia, Japan, South Korea at United Kingdom. Observers naman ang France, Indonesia
at Thailand. Sa kabuuan, mahigit 2,000 sundalong Pilipino at dayuhan ang kasali. Sa sentro ito sa coastal defense o pagdepensa sa mga baybayin, amphibious operations o pagkilos ng mga sundalo mula sa dagat patungo sa lupa at pagresponde sa mga kalamidad at iba pang humanitarian operations. Giit ng Philippine Marines, hindi dapat questionin ang military exercises ng magkakaalyadong bansa. Hindi raw ito pang-uudyok ng gulo sa rehiyon. Firing those missiles within our territory or exercise area, I think we have the freedom to conduct that exercise or that event. Pero karamihan sa drills gagawin sa Hilagang Luzon at hindi isinasantabi ang paghahanda sa posibleng pagsiklab ng gulo sa Taiwan Strait. Kasunod yan ang katatapos lang na military exercise ng China sa karagatan ng Taiwan. This exercise, regardless of what's going on geopolitically, is going to happen, and it's to benefit really the Philippine Marine Corps, our partners and allies in the region, to come together to get better, to respond to anything. Isasagawa ang Kamandag exercise sa iba't ibang lugar sa bansa hanggang October 25. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. May bagong alegasyon ang China sa Pilipinas tungkol sa nangyaring kitgitan sa dagat malapit po sa Pag-asa Island noong nakaraang linggo. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, delikado raw ang ginawang paglalayag ng isa nating barko sa dagat na sakop umano ng kanilang jurisdiksyon kaya't nabangga raw natin ang kanilang bangkang pangisda. Labag daw ito sa soberanya ng China at pagbabanta sa kaligtasan ng mga mangingisdang Chinese. Ang tinutukoy ng China ay ang panggigit-git ng Chinese Maritime Militia vessel sa isang barko ng BIFAR malapit po sa Pag-asa Island noong Biyernes. Ayon sa BIFAR, nagkaroon ng UP ang ating barko dahil po dyan. Wala pang bagong pahayag ang ating gobyerno tungkol sa alegasyon ng China. Gustong silipin ng Quad Committee ng Kamara ang posibilidad na ginamit bilang reward money sa war on drugs ang intelligence funds noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Para sa mga nagdaang presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang may pinakamalaking alokasyon ng confidential at intelligence funds. Katunayan sa datos ng Commission on Audit, noong 2021 o isang taon bago bumaba sa pwesto si Duterte, 4.5 billion pesos ang ginasta niyang confidential at intel funds. Ang malaking halaga ng intel funds, posibleng ginamit umano bilang reward money para sa mga makapapatay na mga drug suspect noong war on drugs. Yan ang planong silipin ng House Quad Committee sa kanilang susunod na pagdinig. Ayon sa co-chairperson ng komite na si Santa Rosa Laguna District Representative Dan Fernandez, nararapat lang itong silipin matapos ibulgar ni dating PCSO General Manager Royina Garma na sa Malacanang umano nang galing ang pondo noong Duterte drug war. There are operations being implemented by the administration or former administration o kahit ngayong administration na kapag police operation o kaya military operation, gagamit ka ng intel fund. So, we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon yun sa intel fund. Aminado si Fernandez na mahirap makita kung saan partikular na punta ang intel funds ni Duterte dahil maluwag ang liquidation process para rito. Kaya bubusisiin daw nila kung kailan inilabas ang bulto ng pera. Especially doon sa panahon na alam mo yung panahon ng may pinatay ng mga Chinese doon sa Davao di ba? Yung tatlo. Baka doon nanggaling, hindi yung moment na tinransfer. Para masagot yan, planong imbitahan ng komite sa susunod na pagdinig ang COA. Muli namang pinabulaanan ng tagapagsalita at dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte ang umano'y reward money. Diit ni Attorney Salvador Panelo, walang basihan para imbestigahan ang paggasta noon ng intel funds ng palasyo. Una na rin itong pinasinungalingan ni Senator Bongo na presidential assistant noon ni Duterte. Pinalutang din niya ang pagkakaroon ng parallel investigation ng Senado tungkol sa war on drugs. Pabor dyan si Senator Coco Pimentel. Para makapagtanong din kami ng sarili namin mga tanong. Kasi ganito kasi ang sa mga congressional hearings, kasama ang hearing sa Senate. Walang cross-examination Pwede nga mga senador, we will ask the cross-examination questions para matest po natin yung credibility ng witness. Samantala, 6 na personalidad ang kakasuhan ng PNP-CIDG
matapos mabanggit sa Quad Committee kaugnay sa pagkamatay ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Kabilang sa sasampahan ng mga reklamong murder at frustrated murder, sina Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at Nelson Mariano na umano'y kumontak sa gunman. Kakasuhan din ang di pa pinapangalan ng gunman. Gayon din si dating PCSO General Manager Regina Garma, dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo at ang dati nilang tauhan na si Sergeant Jeremy Kausapin alias Tok. Iniimbestigahan din kung konektado ba ang pagpatay kay Barayuga sa pagpatay kay dating Tanawan Mayor Antonio Halili noong 2018. Gaya ng pagpatay kay Barayuga, isiniwalat din ni Garma na may mga pulis umanong sangkot sa pagpatay sa alkalde. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sinita naman ng ilang senador ang maling promotional poster sa NAIA. Hindi rin nakaligtas sa budget hearing ng Tourism Department kanina ang marurumi raw na banyo sa Intramuros. Narito ang aking report. Ito ang viral photo ng promotional ad ng Department of Tourism sa NAIA. Ang nakalagay riyan, Love the Philippines, Banawe Rice Terraces, Benguet. Kabilang yan sa mga inusisa sa budget hearing kanina sa Senado para sa DOT. We know very well that the Banawe Rice Terraces does not belong to Banawe because Baguio City is Banawe and Banawe is in Ifugao. If there's anything that really triggers me, it's really misinformation and wrong knowledge. Inamin naman ni Tourism Secretary Cristina Frasco na may pagkakamali nga ang kinuha nilang creative agency. Pinull out na raw nila ito maging sa ibang bansa kung saan din ito nakapaskil. Magmula niyan, naging maingat na raw ang DOT sa paggawa ng promotional ad. Kabilang sa ipinagmamalaki ng bansang Intramuros sa Maynila. Nabanggit din kanina sa budget hearing na marumi na raw ang naturang heritage site. Pati raw mga banyo, marumi. Heritage na puro basura. Makahiya naman. Tapos, functional sana ang toilets nyo. Hindi lang functional, malinis. Malinis naman po yung banyo, kaya lang because of lack of funding for the repairs and maintenance, marami po doon sa mga facilities ng banyo ang sirana. Humihingi ang pamunuan ng Intramuros ng dagdag na budget sa 2025 para magkaroon sila ng sariling environmental enforcers na magpapanatili ng kalinisan sa Intramuros. Ayon sa Department of Tourism, laging kasamang Intramuros sa tourism promotions nila, pati sa travel expo sa ibang bansa, kaya importanteng pangalagaan. Attention Blooms! Nag-light stick reveal na ang nation's girl group na BINI. Sila mismo ang gumamit niyan sa kanilang video kagabi. White ang main light nito na hugis bulaklak. Kulay teal naman ang hawakan na match sa kanilang fandom color. Mabibili ang BINI light stick sa halagang 2,999 pesos. Meron din niyang kasamang photo cards. Sa October 24 to 26 ang pre-selling para sa ticket holders ng kanilang Grand BINIverse concert. Sa October 27 naman ang general sale. Bukod sa light stick, meron din silang Grand BINIverse Tour merch gaya ng hoodie, pillow, socks, stickers at ang kanilang BINI. Sa November 4 naman mabibili ang mga yan. Diyan lang kayo mga kapatid, marami pa akong ihahatid na chika tonight. Susunod, binatilyong naaktuhang nagnanakaw ng bisikleta, tumalon sa creek at nalunod. Sa pool sa video, mag-ina, sugatan matapos sumablay ang landing ng isang nakaparachute na US Navy sa California. At ang upcoming solo album ni BTS Jin, nakaka-happy sa mga ARMY. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nalunod sa creek ang isang 14 anyos na binatilyo sa Baguio City. Yan matapos sumunod nitong tumalon sa creek nang maaktuhan ng tangkanyang pagnanakaw ng isang bisikleta. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico.
Iniahon ng mga rescuer ang bangkay ng isang binatilyo mula sa creek na ito sa barangay Imelda Village sa Baguio City kahapon. Inabot ng 1 oras bago na-recover ang bangkay mula sa creek na halos 10 talampakan ang lalim. Ayon sa mga otoridad, 14 na taong gulang ang nasawing binatilyo na napag-alamang tinangkang magnakaw ng bisikleta sa isang bahay. Ayon sa Baguio City Police Office, pinasok ng binatilyo at ng kanyang kasama ang naturang bahay kung nasaan ang target nilang bike. Nahuli sila sa akto ng isang construction worker. Itong construction worker na ito ay sinigawan itong 2 minor at bigla silang nataranta, tumalon sa ilog. Nakatakas ang kasamahan ng binatilyo. Tumawag ng saklolo ang mga nakasaksi sa insidente para masagip ang binatilyo, pero tuloy na siyang nalunod. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosicon, News 5. Tutulong ang Embahada ng Pilipinas sa Cambodia para magkaroon ng legal counsel ang 20 Pilipina na ginawang surrogate mothers. Gusto raw kasuhan ng gobyerno ng Cambodia ang mga Pinay dahil krimen doon ang surrogacy o yung pagbubuntis ng anak ng iba. Posible silang makulong ng 3 hanggang 4 na taon. Nakikiusap ng ating embahada na huwag silang kasuhan dahil biktima lang din daw ang mga Pilipina. Sa ngayon, inaalam pa kung may agency na sangkot sa pag-recruit sa mga Pilipina. Ang ating embahada sa Cambodia ay nakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Cambodia upang maipahiwatig ang kagustuhan ng ating pamahalaan na sana naman hindi sila itratong kriminal at isipin na victims of human trafficking. Nasagip ang isang lalaki matapos ang mahigit 2 buwan sa gitna ng laot sa Russia. Pero ang rescuers nagulantang nang madiskubre ang sitwasyon ng kanyang mga kasama. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Nagsisigaw ang lalaking sakay ng rubber boat na ito nang makita niya mga rescuers sa dagat na sakop ng Russia. Agad siyang pinakalma ng mga otoridad. Nang lapitan ng lalaki, nadiskubring hindi pala siya mag-isa. 2 bangkay ang kasama niya sa bangka. Base sa investigasyon, 67 araw nang nasa laot ang naturang lalaki. August 9 na maglayag siya kasama ang kanyang kapatid at 15 anyos na anak patungo sa isang isla sa Russia. Pero inano daw sila ng malaking alon kaya hindi na nakabalik. Hindi nakayanan ng 2 niyang kasama ang matinding lamig kaya binawian sila ng buhay habang nasa rubber boat. Dinala na rin sa ospital ang nasagip na lalaki. Sa Russia pa rin, nasilayan ng mistulang pagguhit ng langit na tinatawag na Comet of the Century. Pambihirang pagkakataon ng pagdaan ng naturang bulalakaw dahil kailan pa muling maghihintay ng 80,000 years para pumasok ulit yan sa ating solar system. Unang nadiskubre ang nasabing comet noong 2023 sa isang observatory sa China at ng isang telescope sa South Africa. Nasa pool naman sa video ang sablay na landing ng isang US Navy parachutist sa California sa Amerika. Bumulusok siya sa mga manonood sa gitna ng isang airshow sa taunang San Francisco's Fleet Week. Sugatan ng isang mag-ina matapos bagsakan ng naturang parachutist. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mark your calendars mga ARMY! Ilalabas na sa November ni BTS Jin ang kanyang first solo album. Yan at iba pang K-pop updates sa report na to. Let's go! Literal na happy ang mga ARMY. Finally, magkaka-solo album na rin ang worldwide handsome ng BTS na si Jin. Happy ang title ng album. Ayon sa Big Hit Music, inspired ito sa journey ni Jin to discover true happiness. Meron itong 6 heartwarming songs. 3 version naman ng album ang ilalabas na tatawaging Imagine, Journey at Navigate. This November 15 na yan ilalabas. Glowing and shining naman ang K-pop girl group na ITZY sa bago nilang music video na Gold.
Kasama na nila dito si Lia after her year-long hiatus dahil sa kanyang health condition. Highlight sa music video ang fierce image, uniqueness at energetic choreo ng ITZY. Bahagi ang kantang Gold ng kanilang third studio album with the same title. Literal na on the ground naman si Blackpink member Rosé nang manood siya ng NBA preseason game. Present ang K-pop star sa laban ng New York Knicks at Minnesota Timberwolves. Si Rosé napakain pa ng hotdog sandwich. Sa December 6 naman ilalabas ni Rosé ang first studio album niya na Rosie. Hindi pa dyan nagtatapos ang ating chikahan tonight, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Abangan, estudyante, binuli at sinaktan ng kanyang kaeskwela sa Pasig City. At alamin natin ang happy ending ng kalabaw na muntika na raw gawing corned beef. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nireklamo na sa mga pulis ang estudyanteng nambuli sa kanyang kaeskwela sa isang paaralan sa Pasig. Nasa frontline na balitang yan, si Ian Suyu. Good. Alam yung ginawa mo, hindi nakakaano ha. Maririnig sa video ang pilit na pagpapaluhod sa lalaking ito na nakasuot pa ng uniforme sa Pasig City. Good. Sorry ka. Uy, ba't ang dami yan? Sa ginawa ko. Agad namang lumuhod ang binatilyo saka humingi ng pasensya. Pero maya-maya, bigla na lang siyang sinampal ng lalaking nakaputing fitted shirt. Sinubukan pang awati ng lalaki ng kanyang mga kasamahan. Pero umisa pa siya ng sampal, saka paulit-ulit na sinabihan ang nakaluhod na lalaki na umayos. Maya-maya, Masali ka dito, di ka naman kasali. sinuntok pa ang lalaki sa panga. Ang viral video na yan, nangyari raw sa labas ng isang pampublikong paaralan sa Pasig noong October 10. Mga mag-aaral ng nasabing paaralan ang mga lalaking nasa video at ang grupong kumukuha at nanonood sa kanila. Nagreklamo na sa presinto ang mga magulang ng biktima. Trauma na po yung anak ko. Kaya po, no-comment na lang po ako kasi sobrang trauma na po nung anak ko. Kinuhanan na rin ng Pasig Police ng salaysay ang biktima at nakatakdang isailalim sa counseling. Tinutunton na ang grupong nambuli, kabilang ang nanakit na lalaki. Hindi pa tukoy kung ano ang dahilan ng pananakit sa video, pero mariing kinondena ng Pasig LGU ang nangyari. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa School Division Office para imbestigahan ang insidente. Magsasagawa rin daw sila ng mga hakbang para maiwasan ang bullying sa loob at labas ng paaralan. Wala pang pahayag ang pamunuan ng paaralan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Chismosa Alert! E-ere na sa TV5 ang game show na may chismis with a twist, ang Quizmosa. Ang host niyan, walang iba kundi si Mama OG Diaz, kasama sina Ton Soriano, Jegs Chinel at #KidYambao. Sa game na yan, pwedeng manalo ang mga kapatid nating Marites ng 50,000 pesos sa daily papremyo. Ang requirement lang, basta dapat updated sa mga latest chika. Unang beses ang ganyang concept sa Philippine TV at lahat pwedeng sumali. Abangan ang Quizmosa sa October 21, 2:30 p.m. pagkatapos ng Itbulaga dito sa TV5. Pwede ho kayong sumali rito, no? Lalo na kung updated kayo sa mga showbiz happenings. Hindi lang sa showbiz, ha? Yung mga current events, mga general informations, lahat na. Ibabagay namin yung mga katanungan sa mga bisita namin. Literal na I tripped and fell ang film singer na si Olivia Rodrigo. Bigla kasi siyang nahulog sa stage sa concert niya sa Australia. Hindi napansin ni Olivia na bukas pala ang trapdoor habang siya ay tumatakbo kaya siya nahulog.
Nakakyat din naman agad si Olivia at sinabing okay lang siya. Tinawanan pa nga niya yan at ika nga, the show must go on. Pinost pa yan ni Olivia sa kanyang TikTok. Nag-comment din siya dyan ng I am okay. Idinaan naman ito sa joke ng ilang fans. Kinote nila ang linyang I tripped and fell sa kanta ni Olivia na Ballad of a Homeschooled Girl. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid. Para naman sa ating pabaong pampa-good night, isang lucky kalabaw sa Antipolo ang tampok natin ngayon. Maswerte na iligtas ang kalabaw matapos ibenta at gagawin na sana siyang corned beef. Okay, nagtulong-tulong ang Seryoso yun, netizens. Oo nga, nagtulong-tulong ang netizens para bilhin ang kalabaw at di na ito katayin. 3 dekadang nagtrabaho sa Bukirin si Batik. Matanda na kaya't binalak siyang ibenta ng kanyang amo. Agad itong nakarating sa isang concerned rescue group. Nakipagnegosasyon sila at pinakiusapan ng amo ng kalabaw na bigyan ng kalayaan si Batik sa natitira niyang buhay. Nabili ang kalabaw sa halagang 100,000 pesos mula sa donasyon ng netizens at dinala sa shelter kasama ng ibang hayop. Maninibago man sa bagong tahanan, siguradong makakahinga ng maluwag ang kalabaw at makakapagretiro na ng matapos ang matagal niyang serbisyo sa kanyang amo. Congrats and happy retirement sa'yo, Batik! Gusto mo yung may tribute? Baka marami nagugulat na ginagawa palang corned beef yung kalabaw. Hindi, baka lang. Well, sabi mo kayo na corned bow dapat. Oo. Actually, it's yung Carabao slaughtering is one of the most heavily regulated dapat theoretically. May rule yan ng 7-Eleven eh. You can only slaughter a male Carabao who is 7 years old or older. Pag female, 11 years old or older. Tapos maraming pang mga permit yan. So yung mga kalabaw na alaga mo sa kondo mo, Kondo ko talaga. Kasya sila doon, no? may ganun patakaran yun. Yung pala. Alam niyo na, mga kapatid. Masaya tayong mag-retiro na si Batik, no? Deserve niya daw. Na-save siya. Deserve niya. Muntik-muntikan. Mga kapatid, 71 days na lang po at Pasko na. At yan po ang 45 minuto pag-imas malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.